Magandang araw. Kakapasok lang po ng panibagong balita, mga kababayan. Sa isang press conference ni Soto ay sinabi niya na posibleng siya po ay masisipa bilang Senate President pagbalik ng session po ng Senado. Ito po ay pahiwatig dahil galit na rin po ang kanyang kapwa mga senador dahil halata na itong si Tuta Soto ay nagpapagamit at hindi po independent ang Senado sa kanilang ginagawa po ngayon bilang mga senador at sa pamumuno nitong si Tuta Soto sapagkat sila po ay kontrolado ng nasa Malacanang. At kahit itong si Martin Romualdez ay hindi na po House Speaker, apay lumalabas na protektado po nitong si Tuta Soto, si Martin Romualdez at si Bongbong Marcos. At ito pa, mga kababayan natin, bago natin pakinggan ang kanyang press conference, babalik po bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee itong si Lacson. Abay, ito ba ay panibagong sarsuela, circus, propaganda, stick to the plan? Magkano kaya ang inoper kung bakit kailangan nila bumalik sa pagiging Blue Ribbon Committee chairman, samantala pwede naman nila ibigay sa iba na patas at talagang may paninindigan. Nandyan po si Pia Cayetano na handang tanggapin kung sakaling ibibigay sa kanya. Bakit kailangan bumalik ni Ping Lacson? Yan po yung kaduda-duda na alam natin na ito po ay dahil gusto nilang idiin na naman ang ilang senador o gusto nilang imbestigahan yung nakarang administrasyon. Alam niyo mga kababayan natin, wala naman pong masama kung imbestigahan nila yung nakarang administrasyon. Pero yung masama dito, bakit babalik ka? Pagagastusan mo pa yung nakarang administrasyon. Paglalaanan mo pa ng oras at panahon. Samantala, napakalinaw. 97% ng mga Pilipino nakikita yung corruption sa Marcos administration. Bakit kayo babalik sa Duterte administration? Abistado na po yung kanilang ginagawang propaganda sa sarsuela at pag-cover up, paglilihis ng isyo. Ito, Soto, pasok. Senate Blue Ribbon has suspended its series. So, paano yung nagbintay yung tatlong nakadetain doon? May continuous naman ang may continuous ang continuous naman yung mga committees Ang buhay ng committees continuous, lalo na yung Blue Ribbon. Yes. Because as mentioned before, the Blue Ribbon is the only committee that has motu proprio powers. Yes. You know? And you announced yata yesterday that Senator Ping Lacson has decided to retain his chairmanship of Senate Blue Ribbon. Yes, we had a series of talks and practically naramdaman niya na mga kasama namin at ang publiko mismo ay alam na meron siyang mga naiwan na dapat ituloy na unfinished business. Unfinished business. Ano kaya ang unfinished business na ito? Sana all ginagawang negosyo po yung Blue Ribbon Committee hearing. That's why unfinished business. sa Blue Ribbon. So acting chairman pa naman ang meron kami, Senator Erwin Tulfo. So we will be conducting a meeting baka hopefully it was going to be Ang Tulfo, Bendalo. Pero majority of the members are not available, so we will move it to another day and then discuss further the goings on of the committee, and by November 10 we will ask itong si Soto, mga kababayan, parang lasing na nagsasalita, at parang tanga English ng English. Putang ina yung mga viewers naman, yung mga Pilipino. Diba? Bakit hindi mo na lang Tagalogin yan? Mag-English ka siguro kung foreigner siguro o kapag English ang kailangang lingwahe na gagamitin. Putang ina, mga Pilipino naman po yung tagapakinig nila Sambayan ng Pilipino po. Tagalog ang kanilang siniservisyoan. English ng English. We will re-elect or ask Senator Lacson to retake. And as far as our last conversation, and he has agreed. Alam niyang kailangan na. Tagalog ka na lang. And practically, you have also reached out with the oppositors, like Marcoleta et al. And company on that? Hindi naman. Alam mo naman sa Senado, the majority elects who?
the majority says who's who. So that's it. So it's like just saying there's no reason to flaunt or to spread the rumors that SP Tito Soto's leadership at the Senate hangs in the balance. Hindi naman. I don't think that's the case because as far as I know, well, as far as we know, everything is stable in the Senate. Merong kanya-kanya kami. So, feeling stable, mga kababayan po natin. Wala eh. Hindi po malaya na makakapag-desisyon ang Senado sapagkat kontrolado po sila. Dapat yung Senado is independent body po yun, mga kababayan po natin. Hindi dapat sila minamanduan or inuutosan nitong Malacanang. Pero ngayon, nakikita natin yung mga galawan ni Soto is talagang galing sa Malacanang po. May mga inaasikaso, meron din kanya-kanya may mga problema. So, the leadership in the Senate issue is very far as the sequence of events are concerned. Napakarami pang dapat asikasuhin. But again, I have no problem with that at all. I serve at the pleasure of my peers. So, I can serve in whatever post or position I am given. Kahit a regular senator lang ako, I know what to do and I know what I can do. Yeah. And we know what you can do. Sabi nga, kaya lang... Yung problema, ginagawa ni Soto, patawa lang eh. Komedyante po sa Senado. Bumalik ka na lang sa, bulaga. Sinabi yata ni Senator Ping Lacson, he was expressing the concern that he does not want to be at his Senate Blue Ribbon chairmanship be the cause of your... For the change of leadership. Yes, sir. Well, we broached upon that idea na nabanggit niyo kasi during that time, akala kasi nung iba, Senator Lacson was on a different perspective. Akala nila ganun yung akala na. So, siyempre, merong thinking yung iba na pag hindi ako Senate President, hindi magiging Blue Ribbon Chair si Senator Lacson. Ganun ang thinking yung iba. But then again, the leaders of the minority, as I talked to them, I talked to Minority Leader, Senator Alan Cayetano, and said he's not talking to anyone. So medyo, as far as we're concerned, deduction lang yun from other people. It could be something. So, halata masyado, mga kababayan natin. Dito po sa pagmumukha ni Soto na talagang kinakabahan po siya. So, nababasa ko na po mga kababayan po natin dahil may mga usap-usapan na lumalabas na change of leadership bago pa man sila nag-adjourn. Baka mangyari na po pagbalik ng kanilang session. At mukhang itong pinaghahandaan ni Tuta Soto. Kaya kinakausap niya po yung lahat na nasa minority. Pero kung magpapatuloy na circus at puro cover up yung kanilang gagawing investigation, ialangan naman siguro na papayag na lang yung mga senador na scripted na po yung kanilang ginagawang investigation sa Senate Blue Ribbon Committee. Malalaking isda po yung kailangan nilang hulihin, malalaking buaya ang kailangan nilang ipakulong. Pero sabi nga ni Senator Marcolita, puro sapsap lang ang kanilang gustong ipakulong at maparusahan. Diba? It should be true, but then again, we leave it to our peers. So sa tingin nila, diba? Kung maganda naman ang pagpapatakbo ni Senator Lacson nun. And again, para lang malinaw sa ating mga kababayan, lalo na sa mga iba pang sumusuporta sa ibang ibang kasama namin. Si Senator Lacson was being led by the evidence. Kaya doon nagpupunta yung... Si Lacson daw po is led by evidence. Nasaan na po yung sinasabi yung led by evidence nung una niyang sinabi na mayroong 67 na mga contractor na involved sa pagnanakaw sa flood control. Saan na po yung led by evidence? Ibig sabihin, sinabi niya po yun na chismis lamang. Bakit ngayon tila ba nalihis ang isyo
at napunta sa mga senador. At ang number 1 nilang target ngayon ay si Senator Bongo. At hindi lang po yan mga kababayan natin. Sinasabi ni Ping Lacson na nakapag-usap na sila ng ICI, nakapag-usap na sila ng Department of Justice, ni DOJ Boying Rimulya. Kaya siya babalik bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. So ibig sabihin, iisang script na lang ang kanilang gagawin, ICI, DOJ, and then Blue Ribbon Committee. Kaya kailangan nilang ibalik si Lacson. O, diba? Saan nahuhuli po yung ista? Mismo sa bunganga, mga kabayan. No? Tingnan nyo ha, may sasabihin din dyan si Soto. Blue Ribbon na hearing niya at yung mga pronouncements. Kasi yun yung nakikita papeles o nakikita ebidensya. Hindi, walang tinatarget na particular person or particular. Wag kami, Tuta Soto, no? Bakit po kailangang magdepensa? Walang tinatarget na particular person. Eh, hindi ka naman tinatanong ng host. O, dyan huli na naman itong si Tuta Soto. Bakit mo sasabihin na wala kayong tinatarget na particular person? Eh, hindi ka naman tinatanong. So, nauna na po siya magdepensa bago pa magtanong ang mainstream media. Particular sector of government. Talagang doon lang napupunta eh. Diba? Ang pinagsimulan nyo, no, privilege speech din ah. So, marami pang pupuntahan. Oo nga, ang sinimulan is privilege speech. So, nasaan po yung 67 ng congressman? At sino-sino yan? Pati nga po yung mastermind na si Martin Romualdez at Saldico, hindi nyo na mabanggit eh. Ito, sapagkat ang huli namin pag-uusap, Ayan, itong issue ng flood control, those projects sa flood control, ongoing yan, di ba? Pagkatapos, napakadami pang dapat tignan na nagiging problema natin sa gobyerno na mukhang medyo ganun din. Like for example, so, tingnan nyo mga kababayan po natin, marami na naman daw pong mga problema at isyo na kailangan nilang tugunan. Eh bakit kayo magja-jump doon sa panibagong isyo? Eh hindi pa nga kayo tapos sa flood control. Tapusin nyo muna yung anomalya sa flood control bago kayo pumunta sa ibang isyo para hindi po halata na gusto nyong baguhin, gusto nyong lituhin ang taong bayan sa mga isyo na inyong pinag-uusapan. Resolvahin nyo muna. Magkaroon muna sila ng final na investigation dito po sa flood control bago kayo lumipat. Kung mayroong issue sa farm to market road, o pwede nyo naman isabayan. Pero dapat wag nyong walain ang issue po ng flood control dahil lahat na tao ay nag-aabang. Kasi po yung flood control ang napakalaki talagang nagdulot ng problema sa ating mga Pilipino. Naapektuhan tayo lahat eh. Dahil imagine mo kung baha, hindi ka makapagtrabaho, hindi makapasok sa eskwelahan, walang tubig, walang kuryente, hindi makapaghanap buhay, hindi makapaglaba, lahat problema. Kaya yan munang unahin nyo. Huwag kayong lumipat sa ibang isyu. Kasi pag lumipat kayo, abay lalong magalit ang taong bayan yan. Eh mamaya baka sasabog sa galit ang mahigit 100 million ng mga Pilipino dyan. Sabay-sabay kayo kukuyugin dahil tangina, iilan lang kayo pero milyones ginagago nyo. Diba? Yan sa atin, ano lang yan. Parang laro lang po yan sa ating imahinasyon na mga malalaking posibilidad na mangyayari kung patuloy nilang gagaguhin ang sambayan ng Pilipino. may mga issues sa Department of Agriculture. Mabuti na lang yung Committee on Agriculture, kumikilos na rin, ano? But then, Yung mga farm to market roads. yung mga agriculture issues, health, Department of Health, Department of Education, ang daming ano eh. Ang dami pang mga dapat asikasuhin ng Blue Ribbon. So kung tumatakbo na itong sa ikangay flood control issues, meron pa rin issue sa DPWH na hindi lang flood control. Ano, at marami sa Visayas, marami sa Mindanao. Marami ring report na binibigay. Marami sa Visayas daw, marami sa Mindanao. Andun sa Ilocos, marami. At sa Leyte, marami din. Na tumatating. So, maraming dapat pang asikasuhin yung Blue Ribbon. Hindi kailangan ma-confine lang sa flood control at saka sa Bulacan lang. Oh, yes. Kaya nga, it should be
encompassing, so to speak. So, it does not need any more mga privilege pieces or mga resolutions to asking the Senate to look into the farm to market road, to the barangay health centers, to the school building project. All under that umbrella. Ang Blue Ribbon is authorized by the rules of the Senate. Yun lang ang pwede. The Blue Ribbon does not need any resolution, bill, privilege speech to be referred to it to be able to conduct any hearing. Kaya nga motu proprio on its own. So, we're gonna be expecting that the Blue Ribbons, if ever it comes up with its initial report or final report of the flood control, tapos it can shift right away to the farm to market roads, to the school building, ganun. Hindi na tuloy-tuloy lang yun. Yes, lalo na meron ng initial findings pwedeng i-present na both to the ICI, to the DOJ. Bibigyan nila kopya ang ICI, meron silang sariling gawin. No? Pero yung DOJ at saka Ombudsman, yun ang pinakamahalaga na mabibigyan ng mga initial. Itong si Soto, mga kababayan po natin, is obvious masyado, na talagang gusto pa rin nila na ipagpapatuloy itong Blue Ribbon hearing. Pero, silakso na naman ang kanilang ibabalik. Yung tao po, wala nang tiwala Kaya nga ang mga congressman, tinigil nila yung kanilang investigation Tapos ngayon, silakso na namang ibabalik. At tapos sasabihin ni Lacson na nag-usap na sila ng ICI, nag-usap na sila ng DOJ patungkol po sa anomalya ng flood control. So, ibig sabihin, buo na po yung kanilang script, kaya babalik po itong si Ping Lacson. Anyway, mga kababayan po natin, hindi naman natin ito tantanan. Patuloy natin silang pagbabantayan at tuloy yung ating laban kontra sa corruption. Mahirap man, sinasabi nilang kakaunti lang kayo, pero darating din ang panahon na dadami rin at mapupuno rin ang galit ng taong bayan. Tandaan natin, kapag mapuno na po ang taong bayan, hindi mo na kailangang i-encourage yan dahil sila ay kusang lalabas. At kahit anong gagawin nilang cover up sa nangyayaring corruption, mararamdaman pa rin ng tao yung epekto ng corruption. Hindi lang po sa 1 taon, 2 taon, mahaba po ang mararamdaman ng taong bayan ang resulta ng corruption. Nandiyan po yung pag-withdraw ng mga investors, pag-withdraw po ng mga nagpapautang sa atin, yung mga turista, nag-aalangan na pumunta sa atin. And of course, international media, binabalita po nila yung patungkol sa flood control. Siyempre, sa pangunahing pangailangan natin pang-araw-araw, pagkain, pamasahe, lahat ay mararamdaman po natin dahil sa kawalan po ng serbisyo, dahil ninakaw nila ang pera ng taong bayan. I-remind lang po natin ang sambayan ng Pilipino at nanonood sa atin, mga kababayan natin. Dito po sa issue ng classrooms, di ba? Ilan po yung backlog ng classrooms? Ang backlog ng classrooms is 165,000. Pero yung gobyerno, yung administrasyon po ni Bongbong Marcos, ay wala po silang ginagawang aksyon na sana lang man ay maibsan ito. Kasi tingnan mo, kahit yung target nila na supposed to be is 4,000 every year, ginawa lang nilang 1,700. Dahil yan po ang makakayanan daw po ng budget ng gobyerno. So, ang budget ng gobyerno na dapat is 1,700 na mga classrooms, naging 22 na lang. Kasi ang 1,700 na nakabudget dapat yan, kung ilang milyon man yan, mukhang na-reallocate doon sa mga flood control na ninakaw ng kaalyado ni Bongbong Marcos. At ngayon dinideny niya na wala po siyang kinalaman. Posible, imposible pala na wala siyang kinalaman at posible na siya ay may kinalaman dito. Dahil siya po yung pumirma, presidente, kaya hindi mo alam na 22 lang yung classroom na napagagawa. Sabi nga po ng kanyang mismong Defense Secretary na si Senator Angara o now Secretary Angara, nawiwili daw po kasi sila doon sa flood control. Kasi nga naman, ang flood control talaga, pwede nilang dayain, pwede nilang gawing ghost project. Pag school buildings, mahirap siguro. Dahil ilang estudyante yung maghahanap sa classroom nila kung gagawin itong ghost project. Okay, punta po tayo sa nangyaring sunog. Sabi ko nga sa inyo, yung nangyaring sunog kanina sa Quezon City, doon sa opisina, mga kababayan po natin, ng DPWH. Hindi po, may I just, hindi po ordinaryong sunog lang ito.
para sa akin, mga kababayan po natin. Dahil inamin mismo ng taga DPWH na yung building na yon ay maraming ebidensya, dokumento na nakalink po sa anomalya ng flood control. Ito, investigation ito ni Soto. Kaya magsawa tayo sa pagmumuka ng isang tutang ulol ni Bongbong Marcos. Try natin. Throw a question. Actually, it's from left field. Either former Secretary Babe Singson or the DPWH representative. I just want to know what is there in the DPWH Quezon City office that was burning a few hours ago. Alam doon. If I'm not mistaken, this might be part of the Region 4A office. Tama ba? Kasi kung yun yung nasa Kamuning area, I'm not sure. But I know there are one or two offices along EDSA in that area, Quezon City, 4A. So I hope it is not arson. I just thought that the media would like to be... Tingnan nyo ha, ang isa po sa official ng ICI, sinasabi niya na I hope it's not arson. So yung nasa isip mismo ng ICI ay sinadyang sinunog ito. Bakit masasabi niya I hope it's not arson? So nasa utak niya, ito ay talagang sadyang sinunog. Be interested to find out. Miss, the ASEC of DPWH? Asek Villar? Yes, Your Honor. This is actually Region 4, the regional office 4B of the DPWH. 4B. Yes, Your Honor. Mindoro? Ito po yung dito po ang site ng testing materials ng DPWH na mga suppliers like semento, mga bakal. Dito po Testing tinitest. lang ha. So, we are looking into it already. Pero ito po yung testing site. Nung Testing site. Wala mga dokumento ron? Of course, meron po, Your Honor. No. So, Testing site, with the permission of the Senate President, testing site and the office of the regional DPWH Region 4B. Okay. Yes, So, sir. yung mga dokumento ng regional office of the DPWH Region 4B is housed in that office. well, A number, a number, but most of it naman po nasa database na ng central. So, Okay. Yes, Sir, GMA News has reported that the fire specifically affected the Bureau of Research Standards building. That's what they said. Bureau of Research Standards building. Far out na. But I am asking the NBI and the BFP to check if there's Wing arson. yan. Kung ito'y sadyang sinunog o aksidente. Madali naman malaman niya kung arson yan. Pero hopefully, ay natural cause yan. Pero I'm sure that there are backup documents naman pagdating dito. And it's a working day, so people were able to save their computers, hopefully, which contain the information. So, ito, tingnan nyo mga kababayan po natin, lahat po sila, hindi po nawawala sa kanilang isip na arson po ito o personal na sinunog yung opisina o yung building ng DPWH. Ito, tingnan natin, si Congressman Kiko Barsaga. Malupit po ang revelasyon ni Congressman Kiko Barsaga. At ako naniniwala na talagang malakas po yung source ni Congressman Kiko Barsaga. Ang sabi po ni Congressman Kiko Barsaga, at ito basahin natin mga kababayan, DPWH Office Fire destroys evidence linking Martin Romualdez, Sandro Marcos, Arjo Atayde, Roman Romulo, and Gigi Suarez to flood control anomalies. Ito po, ulitin natin, may mga dokumento daw na nagpapakita ng ebidensya na may kinalaman si Martin Romualdez, Sandro Marcos, Arjo Atayde, Roman Romulo, and Gigi Suarez sa mga nasunog na building, mga kababayan. Yun. Ito yung sinasabi natin. Kaya bawat bukang bibig nitong si Tuta Soto, nitong si ICI, itong si Boyeng Rimulya, na posibleng arson ang nangyari po
dyan sa building ng DPWH. And imposible po mga kabayan natin. No, kasi kung titingnan natin, no, mas laliman po natin yung ating opinion. Pag yung commercial building, siyempre DPWH yan. Mayroon yung sprinkler, automatic yan. Meron yung fire alarm. Meron po yung hose, no, na emergency kung sakaling magkasunog. Andiyan lang yan sa mga gilid-gilid. At siyempre, mayroon po yung fire extinguisher na kung sakali, kung ano man ang mangyari, may magagamit po silang pang-apula ng apoy. Pero bakit biglang lumawak yung apoy? So, anong ginawa po nila? O, hinayaan lang po nilang masunog yon para masama yung mga dokumento. Kaya titingnan po natin, kasi lahat po na nangyari sa ating bansa, lahat po yan sinusubaybayan natin, binabantayan po natin. Basta, hindi galing po yan sa akin, yung akusasyon na yan, galing po yan kay Congressman Kiko Barsaga. Na ang sabi niya nga, na yung sunog na nangyari sa DPWH ay may mga ebidensya na naglilink kay Martin Romualdez, Sandro Marcos, Arjo Atayde, Roman Romulo, and Gigi Suarez. Naku po, mga kabayan po natin. And syempre, speaking of Kiko Barsaga, tingnan nyo, lahat po na nagsasalita against sa administrasyon or against sa maling ginagawa ng administrasyon. Actually, yung mga nagsasalita, kagaya ng Kapang ng Maisog, United People's Initiative, at the rest ng mga individual or the rest, no, ng mga private citizen against the corruption, hindi po against the government, kundi against lang sa namumuno na si Bongbong Marcos. Just like Congressman Kiko Barsaga, na nananawagan na mag-resign po itong si Bongbong Marcos. Pero anong sinukli nila? No, para manahimik, para magipit, itong si Congressman Kiko Barsaga may ethics complaint. Ngayong araw, kakapasok lang panibagong balita. Delisted na po from AFP Reserve Force itong si Congressman Kiko Barsaga. Imagine nyo po, yung matapang na nagsasalita against corruption, na matapang na nagsasalita at nire-represent ang damdamin sa loobin ng ating mga pulis at kasundaluhan, siya po yung tinanggal. Alam niyo mga pulis kasundaluhan, alam niyo yung pinaglalaban namin, pinaglalaban ng lahat, pinaglalaban ni Kiko Barsaga against corruption, ay para rin po yan sa inyo. Na kayo po ay hindi po makapagsalita dahil kayo ay matatanggal. Yung pamilya nyo, bawal din po sila mag-comment, mag-share ng kung ano mang video or komento regarding po sa pagbabatikos ng korupsyon ang ginagawa ng gobyerno na pinamunuan ni Bongbong Marcos. Bawal sila. Nagpalabas po yan ng memorandum. So, sino magsasalita? Kiko Barsaga at the rest po ng mga lumalaban. Pero siya po ngayon ang ginipit. May ethics complaint din po si Kiko Barsaga. And not only Kiko Barsaga, mga kababayan, na tandaan nyo rin po, no? Hindi lang po si Kiko Barsaga. Of course, kasama rin po itong si dating gobernador Chavit Singson ngayon, ang isa rin po sa kinasuhan. Kinasuhan din po si Chavit Singson sa ombudsman at sinasabing siya po ay nagkulimbat daw po ng pera nung siya ay mayor pa lang. So matagal na po yun. At yung nakakatawa, yung nagsalita at nag-file ng kaso laban kay Chavit Singson, sinasabi niya, kaya hindi daw po sila nag-file nung nakarang administrasyon ng reklamo laban kay Singson dahil si Singson daw po ay kalyado ni Tatay Digong. Kalyado daw ni President Duterte. Di ba mga kababayan po natin, si Chavit Singson ay talagang isang loyalista yan. Isang solid north yan na sumusuporta kay Bongbong Marcos. Ngayon lang po siya nag-withdraw ng kanyang suporta at nanawagan kay Bongbong Marcos na mag-resign. So, alam mo yung halos lahat sila na kung ano man yung kanilang gagawin, ano man yung kanilang reklamo, sino man ang kanilang nirereklamo, ang laging gusto nila ay makonek po sa mga Duterte. Kaya ang sabi ko kanina, itong script ng nag-file ng kaso rin dito kay Chavit Singson, mukhang si Claire Castro yung nagsulat. Alam mo naman si Claire Castro, ang lahat na bagay ay inuugnay sa mga Duterte. So yan po sila. Bawat kalyado ng mga Duterte na may ginawa, lagi nilang sinasabi, ay utos siya ng mga Duterte, ay kagawan po yun ng mga Duterte. Ganyan po sila kadesperado. At binuhay nila yung kaso kay Senator Bongo. Yang si Trillanes, yung sundalong kanin. No? Walang kadala-dala.
at tahol ng tahol. O ngayon, kahit hindi niya man siguro sabihin, kahit hindi man pangalanan ni Senator Bongo, kung sino yung pinanser nitong si Trillanes. Alam na po ng bawat Pilipino kung sino po yung nagpupunto rito para sirain yung mga Duterte, para sirain si Bongo. And yung matindi niyan, yung sinasabi niyang warrant of arrest mula sa ICC. Yan po yung dapat paghandaan ni Bongo at ni Senator Bato. Kasi mga traidor yung mga yan, lalo na kasabwat po ang gobyerno ni Bongbong Marcos, Police, Armed Forces, DOJ, lahat po sila nagtulungan para ipakulong si President Duterte. Ayan, dahil sa pera. And speaking of pera, mga kababayan natin, ito, pakita ko lang po sa inyo. Bago tayo magtapos dito sa ating maikling reaction video. Ito, okay. So ito po mga kababayan po natin. Ang DBM ay magre-release ng 783 million para po sa mga bonuses ng Navy, Air Force, and NICA. Sa maikling salita, susuhulan na naman nila yung men in uniform para manahimik sa issue ng corruption. Nakaraang araw, nag-release ng 3.3 billion para naman sa mga bonuses ng mga pulis. So ngayon naman is Navy, Air Force, and NICA. And I think nakaraan, nag-release din po sila, no? Within this month lang, nag-release din po sila ng pambonus para naman sa lahat ng mga miyembro ng Armed Forces of the Philippines. So ang tindi po, no? So ito, kung sinasabi nilang bonus, para sa atin, ito po ay isang panunuhol para manahimik po yung ating kasundaluhan at kapulisan. Lalo na may rumor na sinasabing magkukudita daw po kontra kay Bongbong Marcos yung mga kasundaluhan. So palagay ko, ito na po yung kanilang gagamitin para matigil po yung sinasabing kudita laban kay Bongbong Marcos. So ang dami, no? 30 minutes po tayo pero medyo mahaba na rin yung ating pinag-uusapan. Anyway, kung kayo po ay umabot sa topic natin, huwag kalimutan mag-like. At kung kayo po ay hindi pa nakasubscribe, pasubscribe naman po dito sa ating munting channel. At sa walang tigil na sumusuporta, nagsusuper thanks, super chat, super sticker, nagbibigay ng mga pagkain sa mga rallies, maraming salamat. And nagsisend sa ating personal na GCash account. Maraming salamat po. Thank you and God bless po mga kabayan. Maraming salamat. Ingat po kayong lahat at mabuhay po ang bansang Pilipinas.